Ace TV. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Julia nang paglabas ng exam center ay nakita niya si David. Alas 4 pala ng hapon. Kaninang umaga ay sinimulan ng binata ang panliligaw sa kanya. Pinadalhan siya nito ng bulaklak sa kwarto at inahatid pa sa exam center. Nag-undertime ako. Simpleng sagot ni David. Hindi mo na kailangan gawin to. Kaya ko naman sarili ko eh. But I want to. Nililigawan na kita ngayon. Ibig sabihin araw-araw mo akong ihatid sundo? Baka masira ka sa trabaho mo. I'm the boss. Ngumisi si David. Hindi naman. Ayoko rin na maging abusado. Pero excited ako na malaman ko ano nangyari sa'yo. Did everything go well? Tumango si Julia. Good. You deserve a treat from me then. Tumaasas ang kilay niya. Paraan mo ba to para yayain ako makapag-date sa'yo? Napakamot sa ulo ang binata. You got me there. Napangiti siya at pumayag na rin siya sa gusto nito. Humantong sila sa isang coffee shop at nagulat siya nang makitang naroon din si Amanda. Sana okay lang sa'yo na inimbitahan ko rin siya. Gusto ko lang na maging mas malinaw para sa inyong lahat. Nilapitan nila si Amanda na masaya silang binati at niyakap pa siya. Napatunayan ni Julia na hindi talaga dapat siya magduda sa relasyon ng dalawa. Dahil kung may namamagitan man sa mga ito, hindi ba dapat ay galit si Amanda sa kanya? Pero nagagawa pa siya nitong batiin ng gano'n. Magkaibigan lang talaga kaming dalawa ni David, Julia. Though, naiintindihan ko naman kung bakit hindi mo agad iyon paniwalaan eh. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Amanda. Iyon din ang sinabi ni David. Masyado kaming malapit sa isa't isa minsan. Nagiging problema talaga iyon. Pero umaasa ako na magiging maayos din lahat. Kung pwede nga sana ngayon na. Inistorbo pa kasi ako nitong si David para patunayan sa'yo na hindi totoo ang akala mo. Nahiya si Julia. I'm sorry. Hindi ko intensyon na. It's okay. Willing naman ako mag-adjust. Isa pa, gusto ko rin kitang makilala ng lubos. At sa pamamagitan ng date na ito, I think magkakaroon ako ng pagkakataon. Hindi kagaya ng nangyari kagabi. Of course naman, pwede naman. Naiintindihan ko na lahat ngayon, Amanda. Hindi ako galit. Nakahinga ng maluwag si Amanda. Nagsimula na silang kumain. At sa pagdaan ng mga oras, nakita ni Julia ang malaking kaibahan. Iba ang trato sa kanya ni David sa trato nito kay Amanda. Madalas na naglulukohan ang dalawa. But he just did crazy and funny things with her. Hindi kagaya ng sa kanya ay natatagpuan niyang sweet ito at romantic. Magkatabi sila sa upuan at kung todo asakasuhin siya ni David, pati ang pag-slice ng cake niya into pieces ay ito pa ang gumagawa. Gumagawa si David ng mas matinding pagpapahalaga sa kanya kaysa kay Amanda. Sa kabila ng matagal na pinagsamahan ng dalawa, mas ginusto pa siya nitong unahin kaysa sa matalik na kaibigan. At sapat na ang mga iyon para mapatunayang special siya kay David. Pakiramdam ni Julia ngayon ay namumuhay siya sa isang perpektong buhay. Pagkatapos ng board exam ni Julia, umuwi na siya sa Bulacan. Masaya na nakaraos siya at tanging kaba na lang para sa resulta ang poproblemahin. Pero bukod doon, masasabing malungkot din siya
dahil kailangan na niyang umalis sa bahay ni na David. Hindi na niya ito makikita araw-araw. Pero sa kabila niyon, hindi naman pinaramdam sa kanya ni David na kailangan talaga niyang lubos na malungkot. Araw-araw pa rin siya nitong tinatawagan at kinakausap. Desisyon ng mga magulang ni Julia na huwag muna siya magtrabaho habang hindi pa lumalabas ang resulta para daw makapagpahinga siya. 32 working days pa raw ang paghihintay ng resulta. Mahigit 1 buwan din iyon, kaya ibig sabihin ay ganun siya katagal na magiging tambay. Dahil doon, mas madalas pa kaysa dati natawagan siya ni David. Hindi na kasi siya abala dahil hindi na niya kailangan mag-aral pa. Si David naman, kahit abala, ay willing na mag-adjust. Gusto pa nga niya ito iyon. Nakakalimang tawag ito sa kanya sa isang araw at minsan pa nga, umaabot ng 1 oras ang isa sa mga tawag nito. Sa mga ginagawang iyon ni David, nababawasan ang kalungkutan ni Julia na hindi ito nakikita. Ipinangako rin ng binata sa pagdating ng weekend ay bibisitahin siya na tunupad naman ito. 8:00 ng umaga ng Sabado ay may pumaradang magandang sasakyan sa harap ng bahay ni na Julia. Mabuti na lang at maaga siya nagising kaya nakapag-ayos siya ng sarili. Gusto niya maging maayos sa paningin ni David. Na-miss niya ito ng gusto. Masaya siya na ngayon ay magkakaroon na sila ng pagkakataon na magkasama at makikilala pa nito ang kanyang pamilya. Pero lalo siyang sumaya nang makitang hindi nag-iisa si David. Kasama nito ang tatay niya. Pinag-day off daw ng binata ang tatay niya para maging formal ang panliligaw nito sa kanya. Gusto raw kasing aminin ng binata sa pamilya niya ang ginagawa nito na kompleto silang lahat. Bukod pa roon, may dala rin ng mga pasalubong si David. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa buong pamilya niya. May regalong mga laruan sa kapatid niya at kagaya ng bigay nito sa kanya, binigyan din nito ng bulaklak ang kanyang ina. Naku naman iho, pakiramdam ko tuloy pati ako nililigawan mo. Sabi ng nanay ni Julia na namumula pa ang mga pisngi. Halatang natuwa sa ginawa ng binata. Ngumiti si David. Parte po ninyo si Julia. Sa tingin ko po, dapat lang na maramdaman nyo na nililigawan ko rin po kayo. Lalong natuwa ang nanay ni Julia. Mukhang nakuha na ng binata ang loob ng nanay niya. Nagiya makapaglaro ang bunsong kapatid niya na si Jerome kay David. Special child si Jerome, kaya napakakulit. Minsan ay naisip ni Julia na kung hindi nga lang niya kapatid si Jerome, baka sinukuan na niya ang kakulitan nito. Mahilig ito makapaglaro kahit 13 taong gulang na at malaking bulas. Kapag hindi naman papayag na makipaglaro, mangungulit ito. Maglalambing, kagaya na ng pagyakap o basta-basta na lang papasan sa likod. At dahil malaking tao si Jerome, matinding paghihirap ang dinararanas si Julia sa kapatid. Pero kahit ilang oras na makikipaglaro si David kay Jerome, wala malang siya nakitang pagod o hirap sa binata. Hindi niya sigurado kung mahaba lang ba talaga ang pasensya ni David o sadyang naaaliw kay Jerome. Si Julia kasi ay hirap na pakisamahan ng kapatid kahit 1 oras pa lang sila naglalaro. Ganon din ang kanyang sumunod na kapatid na si Gerard. Pero hindi ganon si David. Masayang pinakikutunguhan nito si Jerome. At dahil sa mga ginawa ni David, mabilis nitong nakuha ang loob ng kanyang pamilya. Kagaya na kung gaano nito kabilis na nakuha ang kanyang loob. Tanghali na magaya si Gerard na pumunta sa ilog na malapit sa bahay para maigala si David. Doon sila nagtanghalian. Nagpaiwan ang kanyang ina para mabantayan si Jerome dahil hindi nito gustong sumama.
Masyado raw kasing napagod sa pakipaglaro ni David. Isama pa na sa kondisyon nito, mahirap isama sa mga ganong gala. Nakita ni Julia kung gaano naaliw si David sa pagkain sa ilog at pagliligo na rin. Kumuha lang ng dahon ng saging ang tatay niya para doon kainin ang pulang itlog na may kamatis at tilapia na inihaw ng kanyang ama sa gilid ng ilog. Napakasimple lang ginawa nila kung may tuturing. Mga bagay na ginagawa ng mga simpleng tao. At sa kabila ng katayuan ni David sa buhay, bukal sa loob na niyakap nito ang mga iyon, nakita niya pa nga kung gaano kasaya ito sa ginawa. Salamat sa pagdala sa akin dito ha. Ito ang unang pagkakataon ko at napakasaya ko. Tama nga sila. Masarap talaga na mumuhay ng simple. Ang mga ginawa ba talaga natin sa ilog ang dahilan kaya kamasaya? O dahil kay ate, ha Kuya David? Nanunusong tanong ni Gerard. Ngumiti si David. Isa iyon sa mga dahilan. Basta naman makasama o nakikita ko lang ate mo, masaya na ako. Kinindutan pa siya nito. Pag uwi sa bahay, ay nagulat si Julia nang makita nga may mga bagong damit na nakalatag sa kama ng kanyang kwarto. Isang magandang bestida iyon at may kasama pang sapatos at mga alahas. May bag din na bumagay sa damit. Pinadala ko ang mga yan para mamayang gabi. Sabi ni David na parang nabasa ang tanong sa kanyang isip. Mamayang gabi? Anong merong mamayang gabi? Dinner with my parents. Bigla siyang kinabahan at hindi niya iyon naitago. Kinakabahan ka ba? Siyempre naman, hindi ko inaasahan to eh. Nagawa ko sa mga magulang mo, Julia. Sa tingin ko, nararapat din na gawin mo naman para sa akin. At huwag kang mag-alala. Hindi naman aso ang mga magulang ko. Hindi sila nangangagat. Sinabi niya sa kanyang tatay ang mangyayari. Hindi kagaya niya. Hindi ito nangamba. Maganda nga iyon na makilala mo sila. Ibig sabihin lang noon, ay seryoso talaga si David sa'yo. Alam naman iyon ni Julia. Pero unang beses na mangyayari iyon sa kanya. Nakita na rin niya ang mga magulang ni David pero hindi pa nakakausap o naipapakilala man lang sa mga ito. Palagi kasing wala ito sa mga bahay. Kung nandun man, sandali lang na nanatili. Ang sabi ni David, abala ang mga magulang nito. May expansion kasi sa nangyayari sa hotels at kailangan ng presensya ng daddy ni David sa kabi-kabilang business meeting na dinadaluhan ng mga ito na kadalasan ay out of town pa. Ang ina naman nito ay palaging busy sa charity works. Ngayon lang daw nagkaroon ng libreng oras ang mga magulang ni David. Hindi ko po talaga maiwasang kabahan tayo. Naniniwala po ako na mabait ang mga magulang ni David. Pero isang simpleng babae lang ako. Hindi ko po sigurado kung magugustuhan nila ang isang babaeng kagaya ko. Nagustuhan ka ni David sa kabila na kung sino ka. Kaya magugustuhan ka rin ng mga magulang niya. Alas 5:30 ng hapon ay umalis na sa Bulacan sina Julia at David. Mahigit isang oras din ang naging biyahe nila papunta sa isang fine dining restaurant sa Maynila kung saan naghihintay ang mga magulang ng binata. I'm sorry, we're late. Hingin pa umanhin ni David sa mga magulang. You are just right on time and it's worth the wait. Sabi ng babae, naramdam ni Julia na siyang ina ni David. Napakaganda ng ngiti nito sa kanya. It's nice to finally meet you, Iha. It's my pleasure po, mama. Call me tita. Tumingin ito kay David. She's very beautiful, anak. Anak na kita. Maganda ang taste mo. Ngumiti si David. Lumambot ang puso ni Julia. Nawala rin ang kanyang kaba at napakasaya na kahit hindi pa lubusang kilala ang mga magulang ng binata ay parang
nagugustuhan na siya nito. Tumingin si Julia sa ama ni David. Hindi ito nakangiti, pero hindi naman mukhang galit. Nang ipakilala siya ni David ay kagaya ng ginang, sinabihan din siyang tawagan na lang itong tito. Nagsimula ang dinner at naging komportable naman ang pakiramdam ni Julia. Narealize niyang tahimik na tao ang ama ni David at opposite naman nito ang ina ng binata. Ito ang nagkwento ng nagkwento at nagtanong na nagtanong sa kanya. Sa tingin ni Julia, kahit isang oras pa lang ang nakakalipas, ay kilalang kilala na niya ang ginang dahil na rin sa dami ng naging kwento nito. Sa dami rin na tanong nito sa kanya, ay kilalang kilala na rin siya nito. Teacher? Noon lang uli narinig ni Julia na nagsalita ang ama ni David ng pag-usapan ang karir niya. Soon to be po. Hindi ko pa po gustong tawagan ang sarili ko bilang teacher habang hindi pa po ako nakakapasa sa board exam. Tumango ang ama ni David. Bakit gusto mo maging teacher? Alam ko po na mahirap ang maging teacher. Very complex ang mga gawain. Pero sa tingin ko po, ito ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo. Hindi po ba nakakatuwang isipin na isa ka sa mga naging daan para maging isang matagumpay ang isang tao? Lahat ng mga matatagumpay na tao kagaya ng mga architect, engineer, accountant, doktor at kahit mga lawyer ay dadaan sa iyo. Kung hindi dahil sa teacher, wala ang mga edukadong tao na iyon. Marami po nagsasabi na maliit lang ang sweldo ng teacher. Para sa akin na simpleng babae lang kung may tuturing, dapat ay maghanap ako ng isang trabaho na makapagpabago sa buhay ko. Pero hindi po ganoon ang inaisip ko. Hindi ko po gusto na magkaroon ng trabaho na malaki ang sweldo. Hindi po ganoon pangarap ko. Gusto ko po na magtrabaho para mapasaya ang sarili ko. At magawa ko lang po iyon kung alam ko na makakatulong po ako. Ang magkaroon po ng isang rewarding job. Isang rewarding job ang pagiging guro. Dahil ikaw ang gumagawa ng pagbabago sa buhay ng isang tao at nagtuturo sa kanila para makapili ng mga tamang daan para sa magandang buhay. Gusto ko po na maging dahilan ng pagbabago sa isang mabuting paraan. Napansin niya na natigilan lahat sa kanyang sagot. Wow! Bulala si David. I really like your answer, Iha. You have a very good point, sabi ng ginang. Nang makabawi ang ama ni David, ay ngumiti ito. Well said. Pagkatapos, ay bumaling kay David. You're lucky to meet this girl. You got to do your very best to keep her sane. You can trust me on that, Dad, sabi ni David at kumintat sa kanya. Sa naging pag-uusap na iyon, lubos na napatunayan ni Julia na welcome siya sa pamilya ni David. Napakagaan at napakasaya na kanyang pakiramdam.